Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Takibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay idalangin at hilingin natin ang milagro ng Panginoong Diyos mula Panginoon sa Kristo, kakibat ang Banal na Santa Maria. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po noon sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating Banal na Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Banal na Panginoong Hesus Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Mateo, Kabanata 6, talatang 9 hanggang 13. Ito po ang mensahe. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad din naman ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi adya mo kami sa masama, sapagkat ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan ay iyong magpakailanman. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 17, talatang 5 hanggang 6. Ito po ang mensahe. Sinasabi ng mga apostol ng Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. At tumugon ng Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorang ito, mabunot ka at matalim ka sa dagat at tatalim ito sa inyo. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 14, talata 13 hanggang 14. Ito po ang mensahe. At ano man ang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko. Maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 7, talata 7. Ito po ang mensahe. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumato kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi. Nakasusumpong ang bawat tumahanap at binubuksan lang ng pinto na bawat kumakatok. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lights sa alimatan ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at Espiritu Santo. Gayon din ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon naman ay paliliwanag ko sa inyo ang mensaheng ito mula sa tema na idalangin at hilingin natin ang milagro ng Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo, kakibat ang banal na Santa Maria. Yan. Nais po ipabatid sa atin ang ating banal na Panginoon Diyos na kung nais natin na tayo ay humiling, gabayan tayo ng kanyang pangmilagro, ay tayo ay magkaroon ng pananalangin sa kanya. Tayo tuwirang manalangin o dumalangin tayo ng ating mga kahilingan at kagaya niya ng mga pagmimilagro, or tayo ay dumalangin para sa ating kapwa-tao para siya ay anumang ating pananalangin para sa ating kapwa-tao. Protection, blessings, yan sa atin o anumang uri ng mga gabay ng pagmimilagro. At syempre, kailangan ay upang gabayan tayo at dinggin tayo ng Panginoon Diyos sa buhay natin ang mabuting balita. Kailangan ay isabuhay natin ang mabuting balita upang ang Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo ay kasama natin palagi, kakibat natin, tayo ay ginagabayan niya ng kanyang milagro mula doon sa mabuting balita at iba't ibang mga ating mga kahilingan na ating mahihiling sa ating banal na Panginoon Diyos na gagawin naman ng ating banal na Panginoon. Kaya kung tayo mananalangin, kagaya ng ating nabanggit, yung itinuro ng Panginoon sa Kristo, pangunahin ganyan tayo dapat mananalangin. Direkta, hindi sobrang haba, sabi ng Panginoon sa Kristo. Ngayon, marami nang kasama na dyan ang tayo ay maligtas sa kapahamakan, pagpapatawa sa ating mga pagkakasala at pagtanggap ng paghahari ng Diyos at
pagkilala at pagpupuri sa Kanya. Blessings. Kaya nandiyan na sa ating ama namin o yung tinuturong Our Father ng ating simbahan, na kung saan yan ay nakasaad sa ating mabuting balita na tayo, andyan na yung tinuro ng Panginoon sa Kristo na nagpapailalim tayo sa paghahari ng Panginoon Diyos. Yung blessing sa atin mula sa pagkain, nandiyan na yung proteksyon, pagpapatawad niya, pagpapatawad natin sa mga nagkakasala sa atin. So, yan ay mahalaga na ating nababanggit sa ating mga panalangin, yung pagpapatawad upang tayo dinggin ano man yung ating partikular na hinihiling sa ating manlalapang pangunahan, syempre yung ating mga pangangailangan sa pagkainan na tayo ay pinagkakalooban ng ating banal na Panginoon Diyos dyan. Kaya tayo ay dumalangin para tayo ay dinigin ng ating banal na Panginoon. Aside from that, syempre, sa pamamagitan ng mabubuti nating mga gawa, ay tayo ay sinasamahan ng Panginoon Diyos upang maging matagumpay tayo na ating nagagawa ito o ating naisasabuhay ang mabuting balita. At syempre dapat, aside from sa mabubuting gawa, lalakipan natin ang pananalig ang ating pananampalataya. So ang pananampalataya natin ay hindi lamang basta tayo dadalangin, gumagawa tayo yan. Yung gawa natin may kasamang pananalig. Tayo ay sumunod sa mabuting balita at tayo ay may direktang pananalangin o pakikipag-usap sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kinakausap natin ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pinaparating natin sa Kanya ang ating mga kailangan. Hindi pa man tayo nananalangin, alam niya yung pangangailangan natin lahat. Kaya dapat ay tayo ay pasakop sa Panginoon Diyos at pagkakaloob niya yung ating mga pangangailangan. Yan. Lalo na ngayon, halimbawa yung tuwing tayo ay dumalangin ng pagmimilagro o protection, sana manguri ng kapahamangan kaya ng ating mga naibahagi na nito mga nakaraan. Lalo na kapag kabagyo, panahon ng unos, kapigatian, sabi. So tayo manampalataya sa Panginoon. Hindi lamang sa tayo ay liligtas doon sa tiyak na kapahamangan. Nababagyo, mayroon naghahangad ng buhay mo, anong uri ng disgrasya, kapahamangan. Tayo po protektan, nililigtas ng Panginoon Kristiyan. At yung ating isipan ay bibigyan niya ng kalmadong pag-iisip, kapayapang pag-iisip para hindi tayo na nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon tayo ng kabalisahan sa ating pamumuhay, hinggil din sa kapahamangan na maaari natin mangyari sa atin, kagaya halimbawa itong bagyo. So kung bumabagyo tayo nagkakaroon ng, siyempre, kabalisahan, pagkatakot. Pero kung tayo ay mananampalataya, sasamahan niya tayo upang tanggalin ang mga bagay nito. Iasa natin o umasa tayo sa Panginoon Diyos na kanyang protection. Aside from our, siyempre tayo ay kinakailangan tumalima ng mabuting pagtalima. Kaya kagaya ng ginagawa ng pamahalaan, tumatalima ito para protektahan tayo. At tayo ay tumatalima upang tayo ay makatulong at kung paano tayo makakaiwas dito sa mga bagay ito. At hindi sa lahat tayo yung pananalangin nga natin para kasama ng gawa kung paano tayo maliligas dito sa ganitong klase ng sakuna, kagaya ng tayo magkakaroon ng evacuation center. Kung tayo sa evacuation, makinig sa pamahalaan, manalangin, tayo ay pumunta sa mataas na lugar, yung mga ganung mga bagay. From that ay tinutulungan tayo ng Panginoon Diyos na tayo ligtas na makapunta sa ligtas na lugar at hindi tayo masalanta. So kaya tayo ay tayo magkaroon ng iba yung pananalangin, pakikipag-usap sa Panginoon Diyos mula dyan sa panalangin para tayo ay kanyang, para idalangin natin yung ating mga nais na may parating sa kanya, mga paghimala, mga bagay na ating mga kailangan. Yan. Huwag natin kalimutan tayo, time to time ay mga panalangin at makausap natin ang Panginoon Diyos, lalo na tayo ay nasa sa peligro. Yan, hindi lamang tayo sumusunod, magkakasama yan yung direct na nanalangin tayo sa pananampalataya at sumusunod tayo doon sa mabuting balita. Kasi yung paggawa ng mabuti ay kinakailangan may kasama rin pala. Kasi kaya tayo yung paggawa natin ng mabuti, may gabay ng mabuting balita. Okay? We are, halimbawa, sinusunod natin yung mabuting balita, kasama na rin doon yung pananalangin para tayo ay gabayan niya ng iba't ibang mga.
Muli, sana ay nagabayan na naman kayo ng Bible Life Promotion sa inyong spiritual na bumuhay at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual at magkaroon kayo ng manatili at magkaroon kayo ng malaking pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Mula dito sa ating binabahagi sa inyo at pinapangaral mula sa mabuting balita at na kayo ay para sa inyong para sa kaligtasan nating spiritual at manatili tayo at magkaroon tayo ng malaking pananampalataya at magpapailalim sa banal na Panginoon Diyos. Yan. At gayon din tayo ay nananampalataya ng paggabay ng Banal na Santa Maria ng kanyang nananampalataya tayo sa Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo na tayo ay patuloy na paggabayan sa Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan ng Panginoon Diyos with Mother Mary na tayo ay kanyang gabayan ng kanyang pagliliwanag at tayo ay may kayat natin sa pagtupad ng mabuting balita. Or siyempre ang Panginoon Diyos mismo o ang Panginoon Jesucristo mismo ang magliwanag sa atin directly para tayo ay gagabayan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at kayo ay may kaya sa pagtalima sa ating banal na Panginoon. At maliban dyan doon sa CBCP and Vatican Church, doon sa Interfaith Unity, patuloy kayong hinikayat, ating hinikayat ang bawat mga relihiyon sa pagkakaisa at unawain natin yung ating mga pananampalataya at hindi tayo nagkakaroon ng hidwaan, sigalutan at nauwi sa karahasan at digmaan ng bawat mga bansa o bawat mga dahili, grupo o mga may pananampalataya. Instead ay magpairan ng kapayapaan, pag-unawan, pag-ibig, pagtutulungan ay kapayapaan sa buong mundo mula individual, pamilya, community, mga bansa. At doon sa CBCP and Vatican Church kayo ay patuloy na maliwanagan ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo, banal na Santa Maria, patuloy nyo pagbuklurin yung sangkatawan mula sa Pilipinas hanggang sa buong mundo. Yan. Sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at mabuting balita. Sa ating munting kakayanan, sa pagbabahagi ng Bible Life Promotions ay patuloy ang ating pananampalataya ng paggabay ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo, gayon din ng banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan sa atin. At lahat ng kanyang gabay na pagmimilagro sa pagbabahagi natin ng mabuting balita. At kayo ating mahikayat sa pagpapailalim sa Panginoon Diyos, pananampalataya sa Panginoon Diyos at pagtalima ng mabuting balita. At doon sa mga kapamalaan, kayo maliwanagan ng mabuting balita ng Banal na Santa Maria at talimahin nyo yun. At kayo ay mamahala ng mabuti, matuwid, tugunin nyo yung karapatang pantao at magbayaran kayo ng patas ng justisya. Sa gayon, ang inyong mamamayan ay tatamasahin ang inyong mabuting pamamahala. Ang inyong mamamayan ay protektado sa inyong mabuting pamamahala. Sila ay mga pananampalataya na lubos sa ating banal na Panginoon Diyos ng mga pamumuhay ng mga Diyos. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.